Magandang hapon po. Kabi-kabila ang mga aksidente nitong Semana Santa. Umabot din sa halos 30 ang namatay dahil naman sa pagkalunod. Nakatutok si Mav Gonzalez. Dugoang umandusay ang lalaking rider na ito sa gilid ng kalsada sa Virac, Catanduanes. Natumba siya at kanyang motorsiklo. Ayon sa tricycle driver na kasabay niya noon, inalalayan daw niya ang rider na tingin niya ay lasing pero bigla raw nitong sinipa ang kanyang tricycle kaya siya natumba at nabagok lalo't wala siyang suot na helmet. Dinala sa ospital ang rider na wala pang pahayag. Sa Calawag, Quezon, sugatan ang driver at pahinante ng isang bumaligtad na 10-wheeler na kargado ng kopra. Sa tindi ng pagkakaipit, halos 2 oras silang ni-rescue. Naisugod na sila sa pagamutan. Sa paunang investigasyon ng pulisya, posibleng nawalan ng preno ang truck habang nasa highway. Isang babae naman ang patay at 14 ang sugatan nang mahulog sa bangin ang isang van sa Bocod, Benguet. Ayon sa pulisya, nakaidlip umano ang driver. Nitong Biyernes Santo, nalunod ang isang lalaki sa Atimonan, Quezon. Ayon sa pulisya, bandang alas 3 ng hapon nag-inuman ang biktima at kanyang mga pinsan sa tabing dagat nang tumalon siya sa dagat. Pasado alas 5:30 na ng hapon nakuha ang katawan ng biktima na dead on arrival sa ospital. Sa Pandan, Catanduanes, nailigtas ng nagpapatrolyang mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang 4 na sakay ng isang bangkang lumubog dahil sa malakas na alon. Ligtas at nadala na sa baybayin ang bangka at mga biktima. Sa Luna, Isabela, isang lalaking 4 na taong gulang ang nasagip matapos muntik malunod sa ilog. Ayon sa Luna MDRRMO, nag-outing ang pamilya ng bata nang di napansing lumusong na siya sa ilog. Sa Baler, Aurora, nailigtas din sa muntik ng pagkalunod ang isang lalaki at isang pamilyang galing pang Metro Manila. Habang sa Dilasag, Aurora, dinala sa ospital ang 2 lalaking taga-Tarlac na muntik na ring nalunod. Sa tala naman ng PNP, may 29 na nalunod nitong Semana Santa. 3 naman ang sugatan at 3 rin ang hinahanap pa. Para mapigilan ang mga insidente ng pagkalunod, isinusulong ni Senator Win Gatchalian sa isang panukalang batas na i-require ang pagkakaroon ng lifeguard sa mga public swimming pool at bathing facility. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Bitbit ang kani-kanila pasalubong, nagsisiuwian na ang mga kababayan nating nagsemana Santa sa probinsya. At mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nakatutok live si Jonathan. Jonathan? Pia, ang dami na ulit ng mga pasahero dito sa PTEX. Ito na po yung mga tapos na ang magbakasyon at naghahanda ng pumasok sa eskwela at trabaho bukas. Balik Maynila na ang mga nagbakasyon at umuwi sa mga probinsya nitong Semana Santa. Sina Kevin, bitbit ang pabaon ng mga kaanak na 2 kahon ng daing at tuyo mula Mindoro. Pang-ulam na yan siguro, mga 1 week. Yung iba pamimigay pag mangingi. Mindoro rice naman ang pabaon ng mga kaanak ni Michael. Hindi, ayoko talaga magbitbit. Ay, biro mo 4 na sakay. Kaya naman akong bumili. Sige, baka magtampo pag di ako umuwa. Ang pamilyang ito nagdagat sa Quezon. Swimming sa dagat na yan. Tsaka po nang huli ng mga isda. Masaya pong nag-Holy Week sa family, nagnilay-nilay. Si Mark nagkaaberya ang bakasyon. Pumunta siyang Quezon na nakamotorsiklo pero umuwing nakabus. Naka-single kami sir, nasiraan lang po kami sa Gumaka. Kaya commute na lang muna. Marami pa ring tao sa PTEX kanina. Ayon sa pamunuan ng PTEX, sumampa sa 1 milyon ang mga pasahero rito mula March 22, umpisa ng Holy Week rush. May ibang hindi sumabay sa dagsa at ngayon pa lang babiyahe. Mas gusto namin ngayon kasi konti na yung umuwi. Sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City, hindi ganun karami ang mga pasahero nitong hapon. Pero may build-up na ng sasakyan sa EDSA Kamuning southbound na papunta sa mga bus terminal sa Cubao. Matumal rin ang mga pasahero sa terminal sa Sampaloc, Maynila, na karamihan ay pauwi ng probinsya matapos magsemana Santa sa Metro Manila. Pia, as of 5 p.m. ay nasa 83,000 na yung mga dumaang pasahero dito sa PTEX. Pero sabi ng pamunuan ng terminal, bukas inaasahan nila na mas marami pa yung mga magsisiuwian. Yan muna ang latest mula rito sa Parañaque. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal. Kahit siniksik sa pantalon, hindi nakalusot sa kapkap ng mga otoridad ang tangkang pagpuslit ng umunoy droga ng isang babae sa isang kulungan sa Taguig. Yan ang tinutukan ni Aubrey Carampel, exclusive.
Bibisita raw ang isang babae sa nakakulong na live-in partner sa Metro Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa, Taguig nitong Sabado de Gloria. Pero ayon sa isang BJMP jail officer, noong isinailalim sa strip search o kinapkapan ng babae. Doon ko po naramdaman may nakaumbok po, ma'am. Doon po sa may ng pantalon. Binuksan daw niya ang pantalon gamit ang gunting. Inopen ko po kasi nakatahi po siya. Tapos nung pag-open ko po, pag silip ko pong ganun, mayroon siyang white crystalline. Tumambad ang 3 pakete ng hinihinalang illegal na droga na mahigit 18 gramo ang timbang at tinatayang mahigit 125,000 pesos ang street value. Agad daw niyang inalerto ang kanyang body at desk officer on duty. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, ma'am, inutusan lang po ako. Sabi niya, dalhin daw po yun sa jail. Itinurn over na ng BJMP sa Taguig City Substation 10 ang nahuling suspect na maaaring maharap sa reklamong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o Possession of Dangerous Drugs. Hindi pumayag ang pulisya na ma-interview ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, nakatutok 24 oras. Mawawala ng supply ng kuryente sa unang linggo ng Abril ang ilang lugar sa Metro Manila at Laguna dahil sa nakatakdang maintenance. Nakatutok si Jamie Santos. Habang tirik na tirik ang araw, todo paypay si Jenny Lynn sa labas ng kanyang bahay sa Barangay UP Campus, Diliman, Quezon City. Hindi pwedeng mag-stay sa loob ng bahay, sobrang init po eh. Ang pamilya ni Luisa di na rin kinaya ang init ng panahon. Dito muna kami sa labas at saka medyo magbasa-basa ng tubig sa bubong para maibsan yung init sa loob ng bahay. Mukhang mas pagpapawisan sila sa anunsyong line maintenance ng Meralco pagpasok ng Abril. Ilang lugar sa Barangay UP Campus ang kasamang mawawalan ng kuryente dahil dito. Dagdag din sa listahan ang ilang bahagi ng Quezon City, Navotas, Makati City, Pasig, Muntinlupa at Laguna. Ito yung inaanunsyo namin every Thursday and Friday. Pero pag summer months, we are more careful knowing that our customers are really in need of power supply. Noong linggo, sinabi ng Energy Department na maaring mag-yellow alert ang Luzon grid sa Abril at Mayo. Naapektado ng kakulangan ng ulan, bunsod ng El Nino ang operasyon ng mga hydroelectric power plant. Tiniyak ng Meralco na patuloy ang koordinasyon nila sa Energy Department at may mga hakbang sila sakaling magipit sa supply ng kuryente. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tinatawag na sufficient energy supply from our power suppliers at kasama din yan yung pagpasok namin sa mga tinatawag na interim power supply agreement para mapunuan yung mga pangangailangan pa namin. Patuloy rin nilang hinihikayat ang publiko na maging wais sa konsumo ng kuryente. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Susunod. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.